Nakapagtayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala umano ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Yan ang pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang social media account kaugnay ng kanyang itinatag na kumpanya. Wala rin anya siyang nakuhang kahit piso sa gobyerno at ang pera niya ay nagmula sa kanyang pribadong negosyo. Ito ay matapos patawan ng 24 na bilyong pisong halaga ng multa ang Solar Philippines o kumpanyang itinatag ni Congressman Leviste. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa ang kumpanya sa mga pumalyang i-produce ang committed nitong kuryente sa pinagkasundoang timeline dahilan para kanselahin ang ilang service contracts nito. Pahayag pa ni Congressman Leviste, mula pa noong Setyembre, sinasabihan na umano siyang gagawa ng mga kaso kung ilalabas ang Cabral files at pinayuhang manahimik na lang para sa sariling kapakanan. Dagdag pa nito, iginagalang nito mga kawani ng gobyerno at tutugon sa kanilang mga pahayag sa tamang forum. Itinanggi ng Energy Department na politika ang nasa likod ng pagkansela ng ilang kontrata ng Solar Philippines ni Representative Leviste. Para naman kay House Public Accounts Committee Chairperson at miyembro ng House Legislative Franchises Panel na si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hindi pinupunteriya si Congressman Leviste dahil sa pag-iingay nito sa issue ng budget at infrastructure corruption scandal sa Department of Public Works and Highways. Hindi ko wala naman akong pumipigil pa rin at this point kay Congressman Leviste to say his truth. No? Sabihin, if tingin niya talaga meron pong mga kailangan ayusin sa gobyerno, dapat ko talagang suportahan niya. Kung kailangan makapaglatag ng malalimang reforma, patay doon sa mga binabanggit po niyang mga dokumento, katulad ng Cabral files, wala po tayong problema doon. Pero hindi ko din natin pwedeng bitawan yung pong mga abuso doon po sa mga una sa prangkisa, kung hindi ho niya kinilusan ito. Pangalawa, doon po sa pagkuha ng mga kontrata, pero hindi naman po niya kinilusan. Naniniwala rin itong maaaring makapagsagawa ng motu proprio investigation ang House Committee on Legislative Franchises sa isyong ito. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyong nagkaroon siya ng transaksyon o ugnayan sa mag-asawang contractors na sina Pacifico at Sara Diskaya. Sa pamamagitan ito ng kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo. Dagdag pa ni Congressman Romualdez, wala ring katotohanan ng ulat na bumili ito ng high-end property sa Makati City at ang front ay ang Diskayas. Si Senator Panfilo Ping Lacson, na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang nagbanggit ng ulat na ito. Pero ayon kay Congressman Romualdez, hindi naman ito ang testimonya ni Curly Diskaya sa naunang pagdinig ng Senate panel. This is in reaction to reports linking former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez to the Diskayas through an alleged property purchase. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless.